Balik po tayo sa mga balita. Hindi nagpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa at hindi rin umano ito sumasagot sa text messages at tawag sa telepono kasunod ng pagkakadakip kay dating Pangulong Duterte. Si Senador de la Rosa ay kapwa-akusado ng dating Pangulo sa kasong Crime Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court dahil sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Man Corbera sa balita. Just have to kill me. Matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Interpol, hindi pa nagpapakita sa publiko si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi na sumasagot sa mga text messages at hindi na rin matawagan ang phone number ng senador. Wala siyang schedule ng kampanya simula pa kahapon habang ang kanyang huling post sa social media noon pang Lunes. Ang kanya namang opisina dito sa Senado, nakalak at sarado. Hindi dumalo si De La Rosa sa campaign rally ng PDP laban sa Hong Kong na dinaluhan ng dating Pangulo at ang huli nitong activity, isang event sa South Cotabato. Bukas naman at business as usual ang kanyang extension office sa 5th floor ng Senate Building. Ayon sa isang empleyado na tumaging humarap sa kamera, financial at administrative work ang kanilang trabaho. Madalas daw skeletal force sila lalo na kapag ganitong naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. May nauna ng pahayag ang Malacanang na handa itong tumulong sa Interpol sa pagsisilbi sa iba pang warrant of arrest bilang pagtalima sa commitment na nilagdaan sa international agreement. Si De La Rosa ay kapwa-akusado ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crime Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court dahil siya ang chief implementor sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang mensahe ng senador na ipinadala ng kanyang media relations officer ngayong hapon, sabi ni De La Rosa handa siyang sumama kay Duterte sa dahig at alagaan ng dating Pangulo. Yan ay kung wala nang natitirang legal na remedyo dahil ayaw niyang pahirapan ang kanyang pamilya na mabuhay sa kaba. Pero hindi sinabi ng senador kung tuloy ang kanyang kampanya at kailan magpapakita sa publiko. Si Senador Bongo hindi naman naiwasan na maging emosyonal matapos ang pag-aresto sa dating Pangulo. Tinawag ng senador na saddest day in the Philippine history ang nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo na walaan ng ginawa kundi magserbisyo sa bayan at protektahan ang mga kapwa Pilipino. Nasasaktan ako, nalulungkot po ako sa isang tatay natin, si Tatay Digong, na ginawa niya ang kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Dismayado naman si Senador Alan Peter Cayetano sa paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo na aniyay walang due process. Partikular na tinukoy nito ang sapilitang pagpapasakay sa kanya sa eroplano kahit may nakapending pang urgent petition sa Supreme Court. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts. Umaasa naman si Senate President Francis Escudero na irerespeto ng ICC ang mga karapatan ng dating Pangulo. Ayon kay Escudero, naging maayos ang pagsisilbi ng arrest order mula sa Interpol, katunayang sumunod ang Pilipinas sa nilagdaang international agreement. Aminado si Escudero na magdudulot ito ng magkakaibang reaksyon lalo na sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at mga taga-suporta ng dating Pangulo. Bagamat bahagian niya ng demokrasya ang debate at mga pagbatikos, apela ng senador sa mga kababayan, magpakita rin ng respeto sa proseso ng batas. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime.
Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.